I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, April 4, 2026. Ayan, nakikita nyo siguro ito yung mga pinakalites sa updates ng mga OFW overseas mga kababayan na kung saan ay inilikas ng ating pamahalaan dahil nga doon sa giyera. Ayan see? Kahapon lang po yan. OFW sa Lubong, Villamor Herbes, Pasay City, April 3, 2026. Ayan bilis talaga ng aksyon ng administrasyon I think pang pang hindi ko alam kung ilang batch na ito. Parang pang 5 na yata ito. Correct me if I'm wrong, guys. Grabe So sobrang sobrang hands-on sa pagkilos itong ating pamahalaan, lalo na po yung ahensya ng ng ating gobyerno, siyempre DMW, saka UWA, ayan, DFA, talaga naman. Saludo talaga tayo sa Marcos administration. Alam nyo guys, ni Pangulong Marcos Jr., grabe talaga yung malasakit niya rin sa ating mga kababayan. Wow. Ayan, pakinggan na natin mga kababayan yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na OFW. Siyempre, shout out sa mga Pilipinos OFW, Marcos loyalists and supporters. Eto na. Wow. Ako po mismo na-experience ko po, yung area po ng bahay namin na tinitirhan, ng building na tinitirhan namin sa Dubai, Al Satwa, sa cafeteria po, Almasa Cafeteria. Isang building lang po yung pagitan. Tapos, yun yung huling experience ko po na tinamaan doon. Kaya halos mga kasamahan ko, kapwa ko Pinay, umiiyak. Tapos ako po, nanginginig, nagpa-pray po ako na umuwi kasi naisip ko yung mga anak ko, pati mga anak ko. So, nakakatakot po talaga. So, yung mga kakikilala ko ng mga kabayan na napagtatanungan-tanungan ko kung maaaring pwedeng pasukan kasi kung maaari sana, ayoko pang umuwi. Yun nga po, wala pa silang trabaho. Ang iba po, first leave. Ang iba naman po, pumapayag na kaltasan na lang ang sahod para po continuous yung trabaho basta't wag lang po sila matanggalan ng trabaho. Araw-araw po yung may alarm. Minsan po sa isang araw, mag-alarm po yun doon ng 5 beses, 3 beses, o minsan mahigit pa. So, pag may alarm na pong ganyan, meron na po talaga. Kaya ako po mismo na-experience namin doon sa area namin. Vice po nangyari, yung una po, hindi po ganun kalakas yung impact. Pero talagang alog po yung building. Yung pangalawa po, doon na po talaga ako na uwi na talaga ako, hindi ko kaya. Prayer po, talagang dasal lang po na sana maging safe lang. Everyday po, pagpapasok po, siyempre dadasal ka po. Sana Lord, makauwi pa rin kaming buhay. Sana Lord, continuous pa rin yung namin, huwag sana kaming matamaan at kahit madamay man lang po. Ang malaking bagay po, kasi kahit paano may natanggap po kami doon, tapos dito may natanggap din po kami dito. So malaking bagay po kasi kagaya ko, umuwi ng walang-wala. Kahit paano po pagdating ko, may pambili po akong school supplies ng mga anak ko kasi magpapasukan na. Tapos may allowance po kami pang 1 buwan ko sakaling hindi po ako makahanap ng trabaho. Kahit paano po makakatulong po siya, malaking bagay po sa amin. Oo, nung once na nasa office kami, alam mo yun, yung sunod-sunod na putok, parang pinupukpuk yung namin, yung bubong namin. Yun talaga, tas nag-crack pa yung namin, yung glass na window namin, gano'n. Kaya yun, parang nag-decide na talaga na, okay, sige, uwi na lang. Unang-una talaga, yung first pa lang na apak namin dun sa office nila sa Dubai. Grabe talaga yung tulong nila sa amin, yung pag-aasikaso. Grabe, hanggang sa lumapag na kami dito, ganun pa din yung tulong. Fulfilling po, parang nakahinga ka na ng malalim kasi siyempre wala nang takot, andito ka na. Sa mga ahensya po ng gobyerno, maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin dahil nakarating kami dito sa bansa nating Pilipinas. Actually, hindi namin na-expect ang as assistant pero dahil may na-receive kami, malaking tulong na din po sa amin. Sobra talagang pasalamat talaga. Yung sa pag-aasikaso pa lang nila sa amin, grabe yung first na apak mo dun sa consulate. Grabe yung pag-aasikaso. And then paglapag dito kay Sir Kakdak, grabe yung asikaso niya sa amin. Nagpapasalamat talaga ako sa buong OWA, sa mga staff sa DMW. Sobrang pasalamat po ako sa OWA, DMW, kay
President Bongbong Marcos kasi talagang ang laking tulong po para sa amin. Kasi kung tutuusin, napakahirap na nandoon ka, bibili ka ng sarili mong ticket, bibili ka ng outpass mo, tapos wala ka pong pera, paano ka po makakauwi? Kaya sobrang thankful po talaga, sobrang maraming salamat po kasi nakauwi po kami ng libre, maayos po yung kalagayan namin, safe po kami at may natatanggap po kami cash assistance para sa pamilya po namin. Kaya sobrang salamat po talaga. Masaya po ba kayo? Alam niyo po, bilin na bilin ni Bahal na Pangulo na iuwi po kayo safely. Eh masayang-masaya po kami na nakalaan na po kayo dito. At alam niyo po, ang DMW OWA kasama ng buong gobyerno, kahit na ho Biyernes Santo, handang-handang magbigay ng serbisyo po para sa inyo lahat. Yay! Wow! Ayan, welcome home mga kababayan. At least safe sila. Ang ating mahal na Pangulo na magsagawa ng safe repatriation ng mga OFWs. This one has 344 Filipinos. So this brings us to a total of 4,241 Dami. that have been brought home by the Philippine government. At ayon sa Pangulo ay patuloy lang natin sasagawa to as long as may mga Pilipinong nagnanais umuwi, lalo na mga OFWs sa ating mahal na bayan. Naging busy tayo nung Holy Week. Higit kumulang just for today, for instance, 600 plus ang nabigyan natin ng tulong. And of course, sa pagpapasinaya natin ng commercial flights, higit kumulang may mga 400 na nakauwi rin. So, halos 1,000 itong Holy Week ang napasinaya natin ayon sa tagubilin ng ating Pangulo. Ang isang malaking challenge logistically dahil OWA ang humahawak ng post repatriation, sarado ang mga terminal ng bus. So, ang ginawa natin, i-house natin or ibibigyan natin ng hotel accommodations yung ating mga kababayan pending yung pag-book ng kanilang mga flights at ticket papunta sa kanilang mga probinsya. Ang OWA ang may mandato ng repatriation. So nagbibigay kami ng, of course, yung repatriation flights pabalik ng Maynila, post-repatriation services, domestic flights sa probinsya, land transportation assistance, hotel accommodation, meals, may financial assistance sa ibibigay. Tapos pagdating sa mga regions, para sa mga OWA members, meron tayong livelihood assistance, startup capital. Meron tayong training assistance, ibig sabihin para sa mga gustong mag-upskill, mga kunwari, mga kababayan natin, domestic worker, gusto maging caregiver, binibigyan din natin ito ng assistance. Napatuloy natutulong ang pamahalaan, yan ang bilin ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Unang-una, na siguraduhin na safe sila. Pangalawa, iuwi sila kung yan ang nais nila. Pangatlo, magbigay ng tulong para sila, pagbalik nila ay magkaroon sila ng trabaho o kaya negosyo habang inaantay nilang matapos itong gulo na nangyayari sa gitnang silangan. Bansa na maganda po yung nila process po. Wala po ito Pinas po. Sobrang yung kinakabahan po pagka lagi po. Wow. Mabuhay. Sa lahat, nagpapasalamat po ako sa taas na nakarating po ako dito sa ating bansa na maganda po yung nila process po. Wala po ito Pinas po. Sobrang yung kinakabahan po pagka lagi pong may natulog na siren, tapos po malapit po sa amin, nag-shelter po kasi ako tapos malapit po sa amin yung kada siren, may pagsapit po nagaganap. Kaya hindi po kami makatulog. Bilang isang OFW po, I hope na mabigyan po sila ng panibagong oportunidad na makapagtrabaho po dito sa ating bansa po. Kahit napakatagal po ng aming biyahe, lahat po ng mga staff, lahat po ng alagang-alaga po kami. Wow. Wala pong masasabi, kundi thank you po. Medyo masaya po. Parang po kasi nawala po yung kaba namin, yung pakiramdam na makakapiling na namin yung pamilya namin, yung pamilya ko. Nung nandun pa ako sa Kuwait, bali parang yung isip ko ba nandito na gusto talaga. Taka yung nanay ko,
na hospital, kakaisip, gawa ng, yun nga, yung gusto niya akong, parang nag-aalala siya. Nagpapasalamat din po talaga ako na nabigyan ng programang repatriation. Marami naman po na naibigay sila sa amin. Tulong pinansyal po, mga medical assistance, mga gamit, mga ano kung ano-ano po. Marami, kaya nagpapasalamat po talaga ako. Parang ayoko na rin malayo sa pamilya ko kasi po bilang solo parents po na may mga anak, bali po gusto kong magtrabaho malapit sa pamilya ko, or kung merong pagkakitaan, doon na lang po sana ako. Kumbaga, ayoko na po sanang iwanan yung pamilya ko, gano'n na lang po. Masasabi ko lang po sa pinunong presidente po, si Bongbong, na maraming salamat po sa tulong nyo po sa DMW, sa tulong OWA, sa lahat-lahat po ng under nitong programang ito. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po ito para sa akin, sa pamilya ko po. Thank you po ng madami. Takot po, talaga. Takot kami, ma'am. Siyempre, kahit natutulog kami, mamaya nandyan na naman ang bombang namin. Iyak kami dyan, tapos tatakbo kami sa baba, ganun. Iyak kami talaga sa takot. Kaya gusto po namin nakauwi na po lahat yung mga naiwan pa po magit pong sandaan. May mga bata po kasi. Sana matulungan ninyo sila kasi kawawa. Sana po makauwi na po sila leader po namin at yung mga bata po doon na sa room po namin. Nagpapasalamat po kami na natulungan ninyo. Kasi meron pang may sakit po doon. Hindi ko po ini-expect na may bibigay sila nga. Ang importante lang po sa akin, makauwi po kami ligtas. Kasi po yung pera, makakapagtrabaho po kami ulit. Gusto ko nang mag-forgot talaga kasi may edad na rin ako. Dito na lang po ako kahit hirap ang buhay. Makapiling ko ang pamilya ko. Sabi nga ng mga anak ko, huwag ka nang mag-abroad, sabi nila noon. Pero ako, Kaso ako po, siyempre, gusto ko rin may kita pa sa abroad. Pero ganun naman ang nangyari. gusto ko pa po magtrabaho kasi po meron pa po akong nag-aaral po na high school at college po. Kaya gusto ko po magtrabaho po ulit. Ito ang masasabi ko po, sana po lalo po nilang tulungan po kami pong mga OFW na nagkakaganito po. Maraming salamat po sa kanila. Sana po wag niyo po silang magsawang tumulong po sa amin. Ako rin, ma'am. Salamat sa mahal nating Pangulo kasi natulungan kaming umuwi. Sana huwag silang magsawang tutulong sa amin. Yun mga kababayan, narinig nyo? Lubos-lubos ang kanilang pasasalamat sa gobyerno. Ganun ang isang leader, di ba? Hindi nagpabaya. Kompleto, libre lahat. Pati pag-uwi. Nako, talaga naman. At least, di ba? Alam nyo naman, ang OFW natin, malaki din ang contribute nila yan sa bansa natin, mga kababayan. Kaya, nararapat lang na maibalik sa kanila yung tamang serbisyo naman sa oras ng pangangailangan nila. Tulad nito, o di ba? Ay mga yan, libreng pagkain lahat yan. Lahat libre hanggang pag-uwi nila sa probinsya, libre. And of course guys, yung mga natira, natural, asikasuhin ng ating pamahalaan. Hindi naman pabayaan. Sabi nga ni Sekretary, talaga naman ang gobyerno ay tumutulong naman sa kanila sa oras ng pangangailangan nila. Kaya siyempre, higit sa lahat, sa ating mahal na Panginoon, salamat dahil si PBBM ang kanyang niluklok. Dahil niluklok niya sa Malacanang, ito ang resulta. Magandang serbisyo, alagang-alaga sila. Ganun dapat, di ba? Kahit sino ka, kahit sinong OFW ka, anong kulay mo man, mapapawaw ka talaga kay PBBM, guys. So, yun, I think 4th or 5th batch ito, correct me if I'm wrong. Thank you guys for watching. Salamat sa inyong watching lagi sa akin. Thank you guys for supporting my channel. See you again on my next upload. Don't forget to like, hit the button bell. Ayan, follow me if you want. Ayan, mga beswa. Happy Halloween again. Ingat kayo. God bless.
Philippines. God bless us all. Bye everyone. Bye guys.